Why, dito ba? House Church. Nakalive po tayo. Mga nasa live po. Baka po, guys, kung pumunta dito, alika na po kayo. Alika na po kayo dito. Sa bahay po ni Pastor John. Amen. Hallelujah. Sayang pa yung catering. Yun. Sige po, tayo po muna manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa hapong ito. Purihin ka, aming Diyos. Tunay nga po napakabuti mo. Alam po namin, Panginoon, na ang araw na ito ay araw mo, Panginoon. Araw ng iyong mga anak upang kayo po ay aming sambahin at paglingkuran sa pamamagitan ng gawain ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na ang aming buhay na ito ay amin pong inihahandog lamang sa iyo, Panginoon. Kami naglilingkod sa iyo, sumusunod sa iyo dahil dahil kami po ay nagmamahal sa iyo, Panginoon, at sa iyong gawain. Kaya, Panginoon, sa gabi nito, patuloy mo po kaming pagpalain, palakasin, at bigyan ng karunungan, katalinuhan upang paglilingkod namin sa iyo ay maibigay namin lahat ang the best para sa araw na ito. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa dakong ito, sa harapan ito ng yung gawain, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na sasamba sa iyo at aawit kami, Panginoon, upang ikaw ay purihin, pasalamatan, sambahin. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpak nga po muna tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, kahit po tayo ay nasa 600 sa oras na ito, pero alam natin na sa oras na ito ay kasama natin ang mga anghel ng Panginoon upang magpuri sa Kanya. Amen? Kaya sige po, tayo po ay magpuri sa ating Diyos. Amen? Awitin po natin yung papuri kay Yahweh. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw, Diyos. Maawit, nagpupuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Woo! Tunay nga po, Diyos, ikaw lamang. Hallelujah! Umaawit! Umaawit, nagpupuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah! Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos! Woo! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos.
Diyos. Amen! Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Amen! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ang puri ay tanging sa'yo lamang, O Diyos. Thank you, Lord. Pagpapalay, bumubuhos na. Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Amen! Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, palay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Amen! Woo! Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos. Woo! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Hallelujah! Woo! Ito lamang, si Yahweh! Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Amen! Purihin ka! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Oh, aming Jesus! Tunay nga mo, dakila ka, O Diyos. Papuri at pagsabay, alay namin sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat ka sabahin, karapat-dapat kang dakilain, karapat-dapat kang pasalamatan. Aming mabuting Diyos sa langit. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Hallelujah. Sige po, tayo magpatuloy ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Puri ka namin, pinasasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Alay namin sa iyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba. Hallelujah. Sapagkat tunay nga po, ikaw ay nararapat, Panginoon, na dakilain at sambahin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sambahin ka. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Natin Hallelujah. Kailan may hindi ka na babago. Tiwala ko'y
ay ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, itataas ka, oh aming Jesus, sabayin ka. Ang iyong hiling ay luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagpupuri. Jesus, dakila ka! Jesus, dakila ka! Kami likha, kami umalikhay, lumulod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami yung likha, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami yung likha, kami yung likha, lumulod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka! Jesus, dakila ka! Oh Diyos, dakila ka! Hallelujah! Oh yes, oh God, purihin ka! Sabay ka, Jesus! Hallelujah! 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 Yes, oh God! Purihin ka, aming Diyos! Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon! Salamat sa iyong katapatan, Panginoon! Kaya sa oras na ito, Panginoon, nararapat lamang po, Panginoon, na ikaw ay aming itaas,
Panginoon. Nararapat lamang namin na ibalik namin ang aming papuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, aming Jesus na dakila. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, pagsamba, karangalan at kapangyarihan. Hallelujah! O aming Diyos, purihin ka! Purihin ka! Sige po, sa oras na ito, tayo po ay magsambit ng ating pagsamba at pagdakila sa ating Panginoon na mabuti. Hallelujah! Hallelujah! We give glory to you, Lord. We give you glory, Jesus. Oh, you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, aming Ama. Salamat dahil patuloy ka nananatiling mabuti sa aming mga buhay, oh God. Salamat, oh Diyos, dahil sa kabila ng aming pinagdadaanan, masasabi namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming matibay na pundasyon, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon, at hindi matitibag ng kahit ano paman. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy kami nagdedeklara, Panginoon, ng katagumpayan sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy namin tinatanggap ang pagpapala dyan sa kalangitan na patuloy mo, Lord, ibuhos sa aming mga buhay. Hallelujah, mag-isa tahanan ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat po dahil patuloy na naririto kami at malayang malaya na nakakapagbigay ng aming pagsamba at pasasalamat sa iyo. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay iyo sa biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kami naririto upang ibigay, Panginoon, ang aming wagas na pagsamba at pasasalamat tangi sa iyo po lamang, Ama. Kaya naman, Lord, marapat lamang po na pag-alayan ka namin ng aming papuri, Panginoon, na aming pasasalamat sa oras na ito. Kaya naman, O Diyos, patuloy po na kami ay sasamba, Panginoon. Patuloy na ibibigay namin ang aming buhay para sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po ang may karapatan, Panginoon. Ikaw ang karapat dapat, Panginoon, na patuloy na mamuhay sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Alam po namin, nakasama ka namin sa aming mga pagsubok sa buhay at di mo kami iniwanan o pababayaan man, Panginoon. Kaya po, salamat, O Diyos. Salamat po, ang mataas na papuri at pagsamba ay tanging sa iyo po lamang namin ibinabalik. Purihin ka, sambahin ka, purihin ka aming Diyos. Salamat po. Sige po, palakpak po para sa ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Yun. God is good. All the time. God is good. God is so good. Yun. Kasi po ako po, lagi po yan, binabanggit ko ang kabutihan ng ating Panginoon. Ano po? Pag kami nakakausap ako, yun, God is good. Ganun lang. Alam ko, napakalaking bagay para sa ating Panginoon yung mabanggit natin na siya ay mabuti. Amen. Kaya ngayon po sa oras na ito, kung paano po natin nasamba ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, pagsamba ay, ngayon naman po ay pasalamatan natin siya. Sambahin natin siya sa pamamagitan naman po ng mga ginawa ng kabutihan sa ating mga buhay. Kaya, sino po ba ang gusto magbalik ng kapurihan at pasalamat sa ating Diyos, sa kanyang kabutihan sa atin? Amen. Sino po ba? Ayun. Salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po, meron tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon kahit na maliit man yan. Ayan, ako po nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon, sa katapatan niya po sa aming buhay, sa aming pamilya, ayan, sa pamilya Santos, pamilya Manumbas. Papasalamat po ako dahil tuloy-tuloy pa rin po yung simbahay po sa amin, sa Manumbas. At talagang si Nanay SP, talagang salamat sa suporta ni Nanay SP dahil kahit sa kabila ng nandun pa rin na talagang sinatsaga ang aming pamilya Manumbas. At ayun, pagpapasalamat ko rin kanina si Sayon kasi dinala ko po sa vaccine dito sa
Tinaturukan ko po ng anti-rabies. Kasi nung Monday, nakita ko na po yun, may sugat siya sa bandang gitna dito. Napansin ko na, tinanong ko na paano yun, hindi naman siya nagsasalita. O inisip ko baka nagasgas lang kasi namumula. May gasgas. Tapos kagabi lang, nung napansin ko na, ayun, sinabi ko nga kay Kenneth, na namumula siya tapos nagnanana. Tapos tinanong ko na si Zion noon, paano ba ako? Nadapa ka ba? O ano? Iniisip niya, mahilig din maggarot ng tuta, yung sa amin. Ayun, sabi niya na nakagat yata. Hindi siya sigurado kung kagat o kalmot. Nakagat yata ni Whitey. Ayun yung tuta namin. Ayun, nung ko na kasi parang delikado na dahil may na. Nakita ko lang nun, parang gas-gas lang siya, nanadapa. Tapos yun, agad-agad, kaninang umaga, sabi nga ni Kenneth, dalhin ko na daw, paturukan ko na. Kaya, kailan patutusukan niya, kailan may sitawas. Kasi rin ako dahil naalala ko sa Jessica, so yun, napapan ko, hindi nagsabi yung bata. Kasi yun, after siguro 3 months o 2 months niya pinabayaan, hindi namatay. Kaya yun, salamat sa Panginoon kasi, parang, nando pa rin na nililigtas tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin ini-expect. At yun, salamat sa Panginoon dahil nakakatuwa rin kasi libre na po pala yung vaccine, wala nang bayad. Dito lang sa tapat ng district, 2nd floor, Vax Pro ata yun. Ayun, salamat sa Panginoon dahil ayun, babalik ulit siya, 2 tusok pa. Kaya yun, puri po ang Panginoon dahil mabuti siya sa bawat araw po ng ating buhay. Amen. Amen. God is good po talaga. Alam ko, yung batang yun, si Apong Sayon, hindi pa bayan natin Panginoon. Bagamat, sabi ko nga kayo, nagkwento ni Jonah, nawa, hindi kagat ng aso yun. Nawa, sugat na pangkaran yun. Pero mas mainam na talaga kung ngayon nasaksakan. Before nun, nakalbot naman po na po sa Ay, talaga hindi walang nasaksakan. Nang bahayo. Hallelujah. Yun. Alam po naman natin ang ating Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Kaya alam ko na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon ano man ang mangyari. Hindi nga po ba sabi nga doon sa salita ng Diyos na matok lang po tayo na ahas. Hindi tayo kumain man tayo, makain man natin yung may laso, hindi tayo mamamatay. Yun kundi po sinasadya, huwag naman po natin sasadyain na gano'n. Kaya yun po talagang po ng salita ng ating Panginoon yun. Kaya huwag po natin gawing po yun. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ngayon naman po, meron pa po ba na gusto mo? Yan. Si Michael. Okay, ikaw na. Si Fire. Magandang hapon po sa bawat isa. At ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon natin dahil po alam naman natin na laging mabuti po ang Diyos. At sa panahon po ngayon, yung nasa mabuti pong kalagayan yung mga pamilya natin, walang sakit, at nakakauwi po ng matiwasay po ay talagang kagalakan na po sa atin. At nagpapasalamat po ako dahil kahit po dun sa munti po naming negosyo sa palengke, kitang-kita po yung pabor po ng Panginoon. Minsan pagka nandun ako, nakikita ko, ang dami po talaga namin Ang dami po talaga namin na nagtitinda po sa palengke, pero sabi nga po, bawat isa po talaga may nakailangang biyaya ang Panginoon. At sa akin naman po, sa personal po, ngayon po ako dahil papalapit na po yung Plan 40 po, ako po ngayon sinisimula ko ng fasting ko po yung social media. At nakakaisang linggo na po ako. At posible po pala yun na ng social media ng ganyan. Kaya po kaya po ng isang araw, kaya ng isang linggo. At baka po ako tuloy-tuloy ko na po ito. Kaya po yun. Yung dati ko pa po talaga desire po ito kasi yung pagpapasting po, yun po yung madalas hindi ko nagagawa. Kaya sabi ko sa Plan 40 po, talagang iba naman yung commitment na ibibigay ko kay Lord.
Kaya sa bawat isa po sa atin, lalo-lalo na po sa mga lingkod po ng Panginoon, ito na po talaga yung oras po na ibigay po natin yung buong puso po natin at lakas sa Panginoon. Nakikita naman po natin yung nangyayari sa paligid po natin. Si nanay nga po, natutulog ako, ginising pa ako kanina. Dahil po dun sa mga rumors po ng lindol po. Pero naniniwala po tayo na ang mga anak po ng Diyos ay kahit ano po ang mangyari po, may nakalaan na po na lugar po sa atin ng Panginoon. Pero dito po sa lupa, may assignment pa din po tayo at yun po yung pagtuunan po natin ng pansin. Kaya po, papuri po kay Lord. Amen. Tunay nga po na yun, sabi nga ni brother, Brother IG. brother, sabi ko talaga. Hallelujah, yan. Saya po namin dito. Yung gusto po kong akin pumunta na po, napakasaya namin dito. Catering ka. May catering pa pala. Ako, sarap naman. Hallelujah. Yun, ako. Ito po kayo, catering pa po pala ng dami. Pastor John. Hallelujah. Halika na po kayo dito. Yan, salamat sa ating Panginoon. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa. Ano po, ako siguro yung fasting ko, almusal lang. Nakapag lang ako ng almusal. Nung minsan natubuhan ko na mag-fasting, almusal na kaya ko. Yan, tuloy-tuloy mo na. Umiinom akong gamot, hindi pwede. Almusal lang. Pero alam ko naman, okay na sa Panginoon yung mas pagkaan ng fasting ako, pray ko, talaga napakarami kong pinagpe-pray. At yung nag-fasting ako na yun, na almusal lang, nag-pray ako, inabot ako ng alas 10, pinag-pray ko yung mga inanak sa Panginoon. Puri ng Panginoon, tinugan ng Panginoon, yung mga prayer ko na yun. Isa na doon yung anak ko si Daisy, yun. Sinama ko sa panalangin. At ngayon naman po, sinasama ko yung isang anak ko panalaki, si Alvin. Yun. Salamat sa ating Panginoon, lahat ng ating pinapanalangin. Alam ko tumutubo ng ating Panginoon. Yung tumapot sa aircon. Amen. Yun. Wala na po akong matatawag pa. Ako na lang po. Ay, nagpapatotoo na pala kang ina. Tuloy-tuloy na po pala. Nagpapisa na pala kang ina. Naputol. Ayun. Masaya po. Masaya lang po ako dito. Kaya punta na kayo dito. Ayan. Ay, patutuloy ko po yung patotoo ko. Ayun. Ako po yung papasalamat sa ating Panginoon. Talagang napakabuti niya sa buhay ko, buhay namin, buhay natin lahat. Kasi po, noong po ako minsang may nangyari sa akin na kailan ko lang, nung Webes ko lang ata pinatutuot to sa cell group namin. Ngayon po, ano ko po dito. Yung nangyari sa akin nung araw ng Martes yata yun. Yung akala ko nga po sunod na kikiling nun. Kasi po nangyari nun, Lunes ng gabi, namalansya po ako alas 10, namalansya ako. Pagtapos ng malansya, nagutom ako, kumain po ako ng kanin. Nakalimutan ko, napasarap yung kain ko ng kanin. Malakas po ako talagang kumain naalala ko, hating gabi na. Pero hindi naman po agad ako natutulog noon. Sabi nga po, masama nga daw yung kumain ng marami, tapos matutulog. Hindi naman po ako natulog, marami pa akong ginawa bago matulog. Nung matulog naman po ako noon, nag-pray po ako, pero siguro sa pagod, sa antok, ang nangyari, marami nangyari gano'n na pag nagpe-pray, bumabagsak na ako. Hindi ko po natapos siguro yung panalangin ko. Pero nung lampon time na yun, nagkaganon ako siguro nga po sa tindi ng pagod at antok, as busog pa. Nakatulog po ako. May nangyari po hindi maganda. Nung time na magdamag, siguro nakatulog ako. Nagising po ako ng alas 4, alas 5 yata. Martes ng umaga na nun. Pagka po nagigising ako, nagpe-pray na po ako noon. Naalala ko po, hindi ako nakapag-pray pala nung gabi na yun, pagkakatulog ko. Kaya nag-pray na po ako nung umaga na yun. Kaysa magpe-pray pa ako kung tanghalinan. Kasi po ugali ko po, pagka po nagising ako ng alas 4, alas 5, natutulog pa po ako ulit.
Kaya sabi ko, gigising, Lord, gisingin mo ako pag bago mag-every gising. Naano naman po talaga ng Panginoon, nagigising ako ng ganong oras pag bago mag-every gising. Tapos nakapag-pray na ako nun. Ayun, alam niyo po, nung time na yun, hindi ako nagising. Dire-diretso ako nakatulog nun. Pero salamat sa Panginoon, nung time na yun, wala palang pasok si Micah. Ang pasok niya, tanghali na. Dati naman po, ang pasok niya alas 6, umaalis na siya, alas 5:30. Naiiwan na ako, tutulog pa ako uli nun. Pero nagigising ako. Pero nung time na yun, nandun si Micah, nang sabi ko kabuti ng Panginoon, natulog pa ako. Tulog rin si Micah, tulog pa din nun. Natulog ako ng bante. Hindi na po pala ako nagising nung, siguro nag-every gising na nun, hindi ako nagising. Gising si Micah na tanghali na. Alam ni Micah, mag-every gising, hindi daw pa gising, ang tagal ng gising niya sa akin. Siguro time niya, every gising alas 7, ginigising po niya ako, anong oras na mo ko ginising, nabot na 8:30 ata nun, bago ako magising. Nung magising naman po ako, nagulat ako. Sabi ko, pero doon sa, sa pagkakatulog ko, ang alam ko po, ginigising na ako, naririnig ko, sumasagot ako, ganun lang. Sabi naman po, hindi nanay, hindi ka sumasagot. Pero alam ko, sumasagot ako. Tapos nagbangon pa nga ako. Sabi ko nga, nagbangon pa ako. Sinara ko, binuksan ko pa yung mga bintana. Sabi ko, ganun po pala pag natututo yung spirit natin siguro yun. Ganun yun sa akin. Nagbangon yung spirit ko. Naglakbay. Nagsarpa akong bintana. Alam ko. Tapos bumalik na naman ako sa higaan. Siguro, gusto kong bumalik sa katawan ko, hindi ako magising. Narinig ko pa rin tawag ni Micah, Nay. Tapos ginanon pa po daw po niya yung mata ko, hindi pa rin ako magising. Noong time na yon, hirap na hirap na po ako, na gusto ko magising na. Kung bakit hindi ako magising, alam niyo po, ang ginawa ko po, naisip ko nun, si Lord, tinawag ko po siya na, kasi po ganun yung sinabi ko doon sa anak kong si Daisy, nung minsan ganun din nangyari, naglakbay diwa, sabi ko, saan ka man nandoon, tawagin mo si Jesus 3 beses. Nung time po na yon, yung spirit ko, siya na po ang tumawag siguro sa Panginoon, ang time na yun, tinawag ko po yung Jesus, Jesus, tulungan mo ko. Nung mabanggit ko po yun, parang nakuha ko yung spirit ko, umali na sa katawan ko, nakabalik na, sabay po ba ako, nagulat ako, nandun si Micah. Nanay, nagkagulatan pa kami, sabi, nanay, ano ba nangyari sa'yo? Ano ba ako nangyari sa akin? Ganun. Tapos ko nga po ganun, nahirapan akong magbalik, gumising, nahirapan ako magbalik po sa sarili kong katawan. Po nung time na yun, talaga pong sabi ko, napakabuti po ng ating Panginoon, na talagang sabi ko nga, nagkataon pala, natulad ako kay Kili. Kaya salamat po sa Panginoon, talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Talagang sabi ko nga po, pag di pa talagang sukunin ng Panginoon, hindi pa kukunin. Kaya nung time na yun, salamat po sa ating Panginoon. Talagang mula po na tinandaan ko na. Natakot pa ako matulog nagkaano pa ako. Sabi ko, ayoko nang matulog. Mas tanghali, ayoko matulog. Para po bang takot na akong matulog. Sabi ko gano'n, nagkatrauma ako. Nung gabi, naantok ako, parang ayoko matulog. Naantok na ako. Kaya ginawa ko, nag-pray na lang. Talagang ready ko na lang ang prayer ko. Talagang, ayun, siguro, happy-pray ko, inantok na ako talaga. Nakatulog na ako. Salamat sa pandiretso, nakatulog ako, nagising ako. 5:30 siguro, 6, 7, hindi na ako natulog. Alam ko, every gising, nag-pray na naman ako nun. Masalamat ako sa Panginoon na nakatulog pala ako ng maayos, mahimbing, pero ginising ako ng ating Panginoon. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Tuwan-tuwa pa ako talaga at nagpupuri sa ating Panginoon na talagang napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay ko. Kaya, yun po, patuloy ko po siya pinasalamat, pinaparangalan sa aking buhay. Amen. Ayan, sige po, tuloy-tuloy na po tayo at matapos po tayo magbalik ng kapunan sa ating Panginoon. Ngayon naman po, ibalik natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen. Hallelujah. Sa Panginoon upang tayo'y bigyan.
Bigay tayo sa Panginoon upang tayo'y bigyan. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Lumindol mga besh. Lumindol daw? Kailan? Oo. Ayun. Ngayon lang. Parang May nahilo pagkakita ako, dyan, no? parang ako ngayon nagpak- Kanina daw po. Parang gumano na ako diyan kanina. Opo, lumindol na. Gumanon, parang baka ako ano lang yun. Ayan, Ah. puro na. Yun, sige po, pag-pray po natin ang ating offering. Lord, salamat po sa amin pong binigay na ito, ang amin pong handog sa iyo. Hallelujah, alam po ng Panginoon na tuloy na po, napakabuti mo Panginoon sa bawat isa na nagbigay, nagkaloob sa oras na ito. Pagpalain mo po ang handog namin ito, ang offering na ito ay patuloy mo po Panginoon, magamit Panginoon sa iyong gawain pang lumawak pa ang gawain mo sa pamagitan ng pagbibigay namin ito. Salamat po Panginoon, ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 3 lang pala. Ah, 3 lang daw Oh, po. parang Monday ano, Monday to yun. Amen. Sambales 5. Hindi po, dumako naman po tayo ngayon sa pinakamahalagang hari ng ating gawain. Low. Ayun. Ang ating pong gagamitin po ng ating Panginoon para magsalita, magpahayag ng salita ng Diyos. Ang isang babae ng Diyos na hanggang ngayon, sabi kong maganda pa rin, sexy pa rin. Kumbaga parang ngayon pa na nagdadalaga. Kundi lang kakapit yung dalawa ng anak eh. Dalaga pa. Hallelujah. Yun. Ay, napipindot. Amen. Yun. Pakilala ko na po ang magandang babae ng ating Diyos. Si Ate Gay. Hindi po sa Ate Gay. Abigail. Sabino. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, nagkabukol. Giniginaw ba? Good evening na. Good evening po sa bawat isa. Good evening po sa mga nasa live. Sino kasama mo? Sige po, magandang good evening po ulit at tayo po muna'y manalangin sa oras na to. Salamat po, Panginoon, sa gabi na to na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang salita mo sa kung ito kahit po ilang kami dito pero naniniwala po ako. Holy Spirit, nandito ka kanina pa. And Lord, kasama ka namin at lahat ng mapapag-aralan namin ay gagawin mong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin sa oras na to. Even sa mga tao sa live na makakarinig ng salita na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Lumindol daw po, Emily. Mahina lang pala. 3 lang. Pero di po ba dapat natin ipagpasalamat na hindi na tayo nakakaranas ng mga naranasan ng iba. Kasi totoo po, nakakatakot. Pero kapag nasa Panginoon ka, kahit ano man naranasan mo, kaya mo na. Hindi pa nga po sa lindol yung naranasan namin ng family, pero kinaya at kinakaya pa. Kaya ano pa ba ang hindi natin kayang pagdaanan? Basta kasama natin ang Panginoon. Amen. Sige po, doon po tayo sa ating theme for this month. Theme po natin ay God's positioning for a surrendered life. Doon po yun sa Romans 12:1, TPT version. Sabi po dito, Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God, to be His sacred, living sacrifices, and live in holiness, experiencing all that delights His heart. For His becomes your genuine expression of worship. Amen. Mas maganda po siguro sa Tagalog. Basahin ko. Kailangan ka Tagalog. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili
bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. So yan pong verse na yan, siguro naalala ko yan kay Lola Lorraine. Madalas niya pong binabanggit yung verse na yan. So yan po gaya nga po ng team natin ngayon, surrendered life. Marami pong mga bagay sa buhay natin na di po ba nung nakakilala tayo sa Panginoon, sinuko natin yung buhay natin kay Lord, hindi na tayo yung kagaya nung dati, di po ba? Ano po ba pagka po ba sinabi sa atin na surrender? Ano po ba yung unang naiisip natin? Kapag sinabing surrender, di ba ba pag kami nang huhuli, nagre-raid? O sumuko na kayo, sumuko na kayo. Di ba ba ang unang-unang pinapagawa? Taas kamay. Taas kamay, ibig sabihin taas kamay, hindi ka pwedeng bumunot, hindi ka pwedeng manlaban. Kaya pinapataas yung kamay. Wala ka nang pwedeng gawin. Lahat, nakaano na dun sa humuhuli sa'yo. Ano man gawin mo, di ba sabi ng polis? Ano man gawin mo? Remain silent against you, gano'n. Anything you will say against you, gano'n. Basta lahat ng kilos mo na hindi maganda, pwedeng maging sa'yo. Basta dapat nakataas ang kamay, or else dapat ilagay mo sa likod yung kamay mo. Para wala kang mahawakan, wala kang mabunot. So dito po, sa pag-surrender natin ang buhay natin sa Panginoon, lahat yan matatamaan. Di po ba? Kapag nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, hindi lang yung pagkilos mo ang tatamaan. Hindi lang yung pananamit mo, hindi lang kung paano ka magsasalita, kundi lahat ng aspeto ng buhay mo tatamaan. Amen po. So, dito po tayo ito po mga aspeto na to ang tatamaan kapag nag-surrender tayo ng buhay natin sa Panginoon. Una po, obedience. Kapag nagsusurrender tayo sa Panginoon, ang una pong ginagawa natin ay sumusunod tayo. Amen po ba? Kapag sinabi ng Panginoon na, anak, isuko mo na yung buhay mo sa akin. Ang unang-una pong response natin sa Panginoon, sumunod tayo. Mag-obey tayo sa Kanya. Sabi po dun sa Matthew 16:24 to 26. Tagalog. Matthew 16:24 to 26. Okay na to. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen. So yun po, yung obedience po, it involves a willingness to be obedient to God's word and will, even when it requires giving up something that is personally valued. May mga bagay po sa buhay natin na pinahahalagahan natin. Mas madalas nga po, di ba, may mga bagay tayong hindi natin maisuko. May mga bagay tayo na ginaganto natin si Lord. Lord, pwedeng sumuko pero dito sa akin na lang muna to. Hanggang dito lang yung isusuko ko. Lord, so sinusuko ko yung buhay ko, pero dito sa aspeto na to, ako na muna. Hindi ko muna to maisusuko kasi hindi ko pa kayang isuko. Yun po ito pong obedience sa pagsuko sa Panginoon, pagsusurrender ng buhay natin. It involves a willingness to be obedient to God's word and will. Kapag sinabi mong surrender ka na sa Panginoon, even yung lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, si Lord na ang magpapatupad niyan, masusunod. Hindi na pwedeng ikaw. Kahit pa ano gusto mo, ang requirement dito ay yung give up mo yung something na binavalue mo ng personal. Kunyari ako, meron akong bagay na binavalue talaga sa buhay ko. Kunwari, hindi na sa family kasi given na yon kay Lord yan.
Sa sarili mo, kunwari, ikaw, gusto mo nung, ano bang madalas natin binavalue na hindi natin maisuko? Siguro yung ano ba? Katulad ng sabi ni Parker kanina, social media, yung mga ganyan. Hindi mo talaga maisuko sa Panginoon, meron tayong sa church, yung Plan 40, di ba yung mga ganun. Pero sabi mo kay Lord, Lord, surrender yung buhay ko sa'yo, pero dito sa aspeto na to, hindi mo na siguro. Yung mga ganun, kasi personal yun. Yun yung binavalue mo kasi doon ka nagiging yung nakaka-catch up ka sa mga mo, friends mo, tapos nagiging ang tawag doon? Nakaka-relate ka sa mga tao doon sa social media, ganyan. Pero, hindi mo alam, kapag masyado ka na-focus sa social media, nalalayo naman yung focus mo sa Panginoon. And the same way naman, kaya tayo inaalis ng Panginoon doon. Gusto niyang ma-focus natin yung sarili natin sa Kanya para kung meron may mangyaring mga ganyan, kunyari, may lumindol doon, tayo nakafocus pa rin tayo sa gawa ng Panginoon. Amen po. Kaya ito, sa pag-surrender ng buhay natin, hindi tayo talo kapag sumunod tayo. Kapag diba, katulad ko nung share ko doon sa amin sa prayer altar namin every Monday. Sabi ko doon, sumusuko ka lang, di ko ba yung mga kriminal, susuko sila doon sa taong pinagkakatiwalaan nila. Kunyari po merong nag bangko, tapos pinapalabas na sila. Sasabihin tatawagan ng sa labas. Hindi, gusto ko susuko ako kay ganitong tao. Di ba may ganon? Dito lang ako kasi yun ang pinagkakatiwalaan niya. Kaya ito din po sa obedience, meron din tayong pinag-aanong factor susunod ako kung may ganito. Di ba may mga ganon tayo? May mga tayo na, Lord, susunod ako pagka may kondisyon. Ganun, binibigyan natin ng condition si Lord sa pagsunod natin. Pero hindi po ba natin naiisip na yung mga conditions na yun, iyon pa yung maglalayo sa atin sa Panginoon. Amen po. Yung susunod ka na nga lang bibigyan mo pa ng condition si Lord. Pero, mabuti ang Panginoon. Bakit po? Dahil, hindi ka niya pa susunurin nang wala siyang ibibigay sa'yo na alam mong makukuha ka niya. Ang alam niyo ba yung ibig sabihin ng gagamitin pa rin ni Lord yung gusto niya para makuha ka niya. Hindi niya hahayaang ipilit mo yung gusto mo. Kaya sabihin nila, gusto mo yan. May gagawin siya. Na pang sa atin Yung magandang way Yung magandang way na doon sa gagawin niya na yon, susunod ka na lang talaga. Kasi makikita mo yung picture. Ipapakita sa ni Lord yung picture na kapag sumunod ako, dalawa nakuha ko. Surrender na yung buhay ko. Una, surrender yung buhay mo. Pangalawa, nakikita mo yung picture na, pagka pala sumunod ako kay Lord, ito pala yung mangyayari. Ang ganda, Nakuha mo na yung gusto ni Lord, nakuha mo pa yung gusto mo. Pareho kayong masaya. Amen po. Kaya wala tayong talo kapag sumunod tayo sa Panginoon. Hindi ka mawawalan. Kundi, mas magkakaroon ka pa. Minsan ako, parang nauutakan pa natin si Lord sa mga ganyan, di ba? Parang tayo pa rin yung nanalo. Panalo pa rin tayo sa Panginoon, hindi tayo ipapatalo ni Lord. Parang kumbaga ikaw pa rin lagi yung panalo. Yung parang bata tayo na, hindi ako mananalo sa'yo, ikaw pa rin panalo. Sige na. Gagawin na natin ito, pero susunod ka sa akin. Ikaw pa rin gano'n inuuto tayo ni Lord na, ika nga, isusuko nga ng anak ko yung buhay niya, kaya lang may condition to Mga gano'n, di ba? Sa tatay mo, gano'n. Ako po sa nanay, gano'n Yung anak ko, si TJ po, bago mo siya mapasunod, susuko sa akin yan Meron po siyang time na gano'n. Susuko na sa akin yan, suko na. Hindi mo talaga ako titigil Hindi mo talaga ako lulubay. Sabi niya, lulubay na po. Titigil na po. Hindi, sumuko na siya, Tapos ngayon, bago siya sumunod, may condition tayo. Ako pa bibigyan ng condition. Pero bili mo muna. ako ng candy. Kasi nagagalit ka, bili mo muna ako ng candy para hindi na ako uulitin. Di ba na ako ulitin? Sabi yung gano'n. Sabi ko, ako pa ako, sige. Kasi ako, pag binili kita ng candy, okay na, hindi ka na mumulit, hindi ka na maghaharot.
Oo, pero hindi niya alam, na binigay ko yung gusto niya, nakuha ko yung ano niya, na hindi mo na uulitin yan. Pag inulit mo yan, hindi ka na magkakakending ganito, hindi pa niya mararanasan yung mas maganda na ibibigay ko sa kanya. Amen po ba? Kasi di po ba sa mga anak natin, kapag sumusunod, meron na silang nakuha, may ibibigay pa tayong reward. Di po ba? Kaya sa ginawa niya na yun, tuwan-tuwa ako. Pagka pasok niya ng school, nakakuha siya ng sticker. Kasi po, usually, binibigyan ng sticker yung mga very good, ganyan. Sa ilang ano niya pasok, hindi pa siya nakakakuha nun. Nung time na yun, nakakuha siya. Sabi niya, Mama, eto, may feeding ako. Meron na naman kaming bigas. Meron na naman kaming bigas, ganyan. Tapos, at eto pa, yung word niya, ganun. At eto pa, akala mo gumagano na siya. Sabi ko, ano yan? Eto, Mama. Tadin! Yung ganun. Tuwa talaga ako sa kanya. Sabi ko, tingnan mo bigla akong inano sa kanya, ni-reverse ko yung ano niya. Tingnan mo kasi dahil sumunod ka sa akin, tingnan mo ginawa ni Jesus. Di ba, blines ka niya? Sabi niya, Opo, kasi po love ako ni Jesus. Sabi ko, di ba? Ganun po ang ginagawa ni Lord sa atin. Na, once na sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, hindi ka talo. May mas makukuha ka pang mas malaki. At makikita mo na lang yung picture kapag tinignan mo ng mas sa view ni Jesus. Kung paano niya tinitingnan yung pinapagawa niya sa atin. Hindi siya madali, kasi tao tayo eh. Hindi tayo madaling sumunod kapag walang kondisyon. Hindi tayo madaling sumunod kapag hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Natural po sa atin yun kasi tao tayo. Na, kapag ba sumunod ako ganito ba yun? Regardless kung ano mangyayari, basta sumunod tayo sa Panginoon. Hindi tayo mawawalan. Sigurado yun. At naniniwala po ako ng bawat isa susunod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Next po. Yielding control. Pagbibigay ng control. Parang kay Lord mo na pinapaubaya yung buhay mo. Siya na ako control sa buhay mo. Sabi dito sa Proverbs 3:5-6. Sa English. Maganda din to sa English. 5-6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahak. Amen. Trust in the Lord with all your heart. Ito po pinakagusto ko dito. And lean not on your own understanding. Kapag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi na ikaw ang may control sa buhay mo. Hindi na kung ano yung gusto mo ang masusunod. Hindi na pwedeng kung paano mo tinitingnan ang buhay, ikaw ang masusunod doon. Once na sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, binibigyan mo na siya ng karapatan na makialam sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Lalo sa pagdidesisyon sa mga gusto mo at nais mong mangyari sa buhay mo. Sabi pa dito, in all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sabi doon, kapag nag-submit tayo sa Panginoon, lahat ng gagawin natin magiging maayos. Lalo yung daan na lalakaran natin. Meron na po ba dito kayo nabalitaan na sumunod sa Panginoon na napariwara ang buhay? Wala pa po. Lahat po nang nagsumunod sa Panginoon, pinakontrol ang buhay nila sa Panginoon. Kung titignan niyo po sila ngayon, sila na yung mga, hindi man siguro successful ng sobra-sobra, pero sila yung pinagpapala ng Panginoon ng buhay. Yung ministry nila, lumalaki na, kasi pinagamit nila yung buhay nila sa Panginoon, at ang Panginoon ang nag-control sa buhay nila. Tingnan niyo naman po, isipin niyo na lang po, kung ikaw, nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, pero ikaw pa rin yung nasusunod, Lord, sige, sinurrender ko yung buhay ko, pero ako pa rin may control nito Gagawin ko pa rin yung gusto ko. Sige po, ahayaan tayo ni Lord. Sige anak, kontrolin mo yung sarili mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Kasi alam po natin ang limitasyon. Alam ni Lord yan, actually, alam po ni Lord yan. Hahayaan tayo ni Lord, sige. Sige, kontrolin mo yung buhay mo. Sige anak, sige. Gusto mo, pumunta ka doon, sige. Gawin mo lahat ng gusto mo. Pero alam ni Lord na hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang kung saan kaya ka pa niyang abutin. At lagi mo natin iisipin kahit saan ka pa magtago, kahit saan ka pa madapa,
kahit saan ka pang lugar pumunta at nasalda ka, o kung saan ka man nalugmok, kayang-kaya kang kuhanin ng Panginoon. At kayang-kayang kontrolin ng Panginoon ang buhay mo. Kung ikaw ipapaubaya mo to sa Panginoon. Sabi nga po doon, trust in the Lord with all your heart. Buong puso natin ipagtiwala sa Panginoon yung buhay natin. Ang pagsusurrender po ng buhay sa Panginoon, hindi pwedeng walang puso. Hindi pwedeng hindi kasama yung pagmamahal mo. Kaya ka nagsusurrender kasi mahal mo ang Panginoon. Hindi ka naman susuko sa tao or sa Panginoon mo. Hindi naman natin siya nakikita. Amen po. Di mo naman alam kung ano yung itsura niya, pero naniniwala ka sa Kanya. Di po ba may times na, pagka po di ba, yung nag-order tayo, okay, may nakikipag-shipment tayo, meet up po tayo sa ganito, tapos nag-order ka ng cellphone, ganyan, kasi may nabalitang gano'n na nakaraan, di ba? Yung sa cellphone, iPhone niya tayo. Hindi tayo mag-iwalay. Oo, ganun. Ganto, tayo, ganun. Tapos dito po yung meet up. Hindi mo siya kilala, pero ganun yung trust mo sa kanya. Kasi gustong-gusto mo yung item. Tapos ngayon, pag nandun ka na, biglang na-scam ka. Aray ko, na-scam ka. Nagtitiwala ka, hindi mo siya kilala. Tuloy na-scam ka. Pero tayo, dahil kilala mo ang Panginoon, di mo kasi kilala yun pero nag-trust ka. What more na kilala mo ang Panginoon? Alam mo kung paano siya kumilos. At alam mo kung sino siya sa buhay mo. Yun yung the best na Diyos na pwedeng pagkatiwalaan. Yung tipong, hindi mo siya nakikita, pero alam mo ang kilos niya. At sabi nga dito, God's positioning for surrendered life. Alam ng Panginoon kung saan tayo ipuposisyon. Sinurrender mo ang buhay mo. Nung sinurrender mo ang buhay mo, eto ang Panginoon. Hindi siya nawala. Nung hindi mo sinusurrender ang buhay mo, nandyan pa din siya. Surrender mo't hindi, nandyan ang Panginoon. Pero, mas mabuti nang mas malapit ka sa Panginoon na nakasurrender yung buhay mo. Bakit? Kasi never kang pababayaan ng Panginoon. Lalo't higit, pinakokontrol mo sa Kanya ang buhay mo. Amen? Kasi hindi pwedeng mapahiya ang Panginoon sa buhay mo. Kapag kasi ganito yan kunyari ako po, kontrolado ko yung buhay ng anak ko. Kasi bata pa yan Tsaka nasa poder ko pa po sila. Ngayon, dahil kontrolado ko yung buhay nila, ako nagpapaano ng buhay nila, ako nagbibigay sa kanila, ako naghahanda sa kanila, kung ano yung maging itsura nila, mga appearance nila, sa akin nakaano yun. Kapag naging pangit yung itsura ng anak ko, ako may kasalanan nun. Kasi tatanong, sino ba nanay niya? Di ba ganun? Sino ba nanay niya? Ano ba naman itsura niya? Diyos ko naman. May nanay ka ba? Di ba may mga word pa nga po. So parang nung walang magulang kong batang to, pumasok ng ganun. Nanlilimahin ka, pinabayaan na. Pero di ba, kapag may Diyos ka, at kontrolado niya yung buhay mo, iba. Iba kapag siya yung kumokontrol ng buhay mo. Kasi bakit? Kasi hindi siya pwedeng mapahiya. Ibig sabihin, magiging maayos ang buhay natin. Amen po! Nandun tayo sa sirkulasyon ng buhay natin na all is well. Kapag kontrolado ng Panginoon ang buhay mo. Pero, hindi inaalis ng Panginoon sa atin na mamili tayo kung ano yung gusto natin. Pero, laging tinuturo ng Panginoon, piliin mo yung mabuti. Pwede kang mamili ng gusto mo, pwede kang mamili ng puti sa itim, ganyan, di color sa puti, ganyan. Pero tinuturo ng Panginoon, yung mabuti ang piliin natin. Amen po ba? May free will pa din naman tayo, pero ang gusto ng Panginoon, lagi natin pipiliin yung makakabuti sa atin. Amen po. Next. Maikli lang po ito. It means keeping go on your own plans and wisdom in favor of God's will. Yun po yung sinasabi din sa Proverbs 3:5-6. Yung parang, hindi na ikaw yung may hawak ng plano mo sa buhay mo. Kundi, yung plano na pinaplano mo, si Lord na ang kumokontrol noon. Lahat ng plano mo sa buhay mo, sige, maganda yan. Pero, mas magiging maganda yan kung ang Lord ang magpaplano para sa buhay mo. May mga plano po tayo sa buhay natin, may mga gusto tayong abutin, may mga goals tayo sa buhay natin. Pero lahat ng yon pwedeng mawalang ng kwenta kung hindi natin ipapaubaya sa Panginoon at sa kalooban ng Panginoon. Madalas po kasi tayo, syempre, tao tayo. May mga plano tayo na
na hindi natin pinag-iisipan. Yung po bang kunyari, nagplano ka ng ganito, sige, nagplano ka ng outing, ganyan. Alam mo namang may dadating na bagyo, tinuloy mo pa din yung tinuloy mo pa din yung outing. Linano mo pa rin yung gusto mo. May bagyo, tapos inabutan kayo doon. Parang, di ba ang word doon, hindi mo pinag-iisipan yung plano mo. Kumbaga, nagpaplano ka, dapat, pagka nagpaplano tayo, lahat ng aspeto tinitingnan ko natin. Dito ba magiging maayos? Doon ba? Dito? Sa ganito? Sa ganyan? Sa pera ba? Sa tao? Sa lugar? Okay ba to? Sa sakyan? Ganyan? Sa buhay din po natin, ganun. Pag magpaplano tayo sa buhay natin, lagi natin isasangguni sa Panginoon. Hindi pa pwedeng hindi kasali ang Panginoon sa equation. Hindi pa pwedeng plano plus ikaw equals success. Hindi. Hindi po. Plano plus ikaw, lagpak. Ganun yun. Kasi sigurado po ako, kapag wala sa equation ng Panginoon, lahat ng plano mo, kahit napakaganda yan, kahit may pera yan, may pondo yan, pag wala ang Panginoon dyan, baliwala lahat yan. Amen? May mangyayaring aberya dyan. At iyon yung bagay na pagsisisihan natin sa bandang huli. Na dapat pala si Lord na lang ang kumontrol ng buhay ko. Dapat pala kay Lord ko na lang sinangguni. Nagkamali ako. Kailan pa? Maiisip mo yun pag huli na. Lagi naman tayong ganun, di ba? Lagi natin naiisip si Lord kapag dun sa time na wala na. Late na. Too late for the hero. Kumbaga parang, eto na naman si Lord, nagiging superhero na naman sa atin. Kasi nga, lumagpak tayo, nagkamali tayo. Pero hindi iyan ang inaano ni Lord sa atin eh. Hindi niya sinasabi, gusto mo lang naman ako pag nagkakamali ka. Gusto mo lang naman ako pag lumalagapak ka. Hindi eh. Kilala tayo ni Lord. Alam niya na magkakamali tayo. Pero hinahayaan niya tayo. Bakit? Kasi alam niyo po kung bakit. Gustong-gusto ni Lord na humihingi ka ng tulong sa Kanya. At gustong-gusto niya na nare-realize mo na hindi mo kaya pag wala siya. At hindi mo kayang kontrolin ang buhay mo kapag hindi nakabase sa Kanya. Amen po. And last, maikli lang po ito, transform life. Ang pagsusurrender po sa Panginoon ng buhay, lahat po ng aspeto nga pinapakialaman ng Panginoon. Ayan, sa pagsunod natin, susunod ka, ibig sabihin, lahat yan, si Lord na ang bahala sa buhay mo. Wala ka nang pwedeng galawin. Si Lord na bahala dyan. Hindi ka pwedeng kumilos ayon sa gusto mo. Lahat ng gagawin mo nakasangguni sa Panginoon. Pangalawa, kontrolado ni Lord ang buhay mo, plano mo, lahat. Pati mga iniisip mo, ituturo sa iyo ng Panginoon na, anak, mali ang iniisip mo, hindi dapat ganyan. Mas ano ka na ngayon, hindi ka na katulad dati. Kapag nag-surrender tayo sa buhay natin sa Panginoon, hindi na tayo katulad ng dati. Amen po ba? Ngayon naging born again po tayo, hindi na tayo katulad ng dati. Dati po, iba tayong mag-isip. Pero ngayon, nakakilala tayo sa Panginoon, mas lumaki yung pananaw natin sa buhay. Na dating hindi ka Christian, pero nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, mas nakita mo na mas malawak ang buhay. Ang buhay hindi madali, pero mas madali siya kapag kasama mo ang Panginoon. Amen po. Wala namang nangyari po, di ba? Born again ka, nag-born again ka lang. Nagkaroon ka lang ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, pero ikaw pa din yan. Tama po. Hindi naman nagbago yung itsura mo. Hindi naman nagbago yung pangalan mo. Ang nagbago lang, yung pananaw mo. Dahil pananaw na ni Kristo yung nakikita mo. Walang nagbago sa'yo, pero ang nagbago, yung spiritual life mo. Pero ikaw pa rin yan, si Jonah. Pero hindi na si Jonah na noon na ganito mag-isip, ganito magkikilos. Naisip niyo po yun. Ako pagka po naalala ko yung dating ako, parang naiisip ko, nakakahiya talaga. Kasi po, nung time po na yun, nung mga bata-bata po, na house church po yung Kanyugan. Central sector tawag doon, di ba? So, kabarkada ko po yung pinsang kong LGBT. Ma-attend lang po kami doon. Tumatambay lang kami, magsosopas lang kami. Tapos kami sila ang din. Yun po yung mga kabarkada ko, yung kuya ni, tapos yung mga kabarkada namin doon, sila, yung mga lalaki. Kasi po, tomboy nga yung pinsang ko. Kaya, yun yung mga kabarkada ko. Tapos hanggang ngayon, sila Arthur, yung ngayon.
Tapos si Ambien ko ang ano ko kaysa kay Kyles. Tapos kami magkakaibigan doon. Nagsasopas lang ako, ganyan. Pero hindi ko nakikita na magiging ganito ako ngayon. Kung titignan ko po yung buhay ko noon, hindi ko makikita na magiging ganito ako. Hindi ko maiisip na someday after 10 years or 20 years from now, magiging ganun ako. Hindi. Ang iniisip ko noon, pagka mas madaming na-attend dito, mas madaming yahan ng sopas. Tapos, wala mo talaga ako iniisip na paglilingkod sa Panginoon, ganyan. Okay na sa akin na alam kong born again ako. Okay na sa akin na alam kong magpapastora yung tita ko, yung asawa niya, pastor, ganyan. Tapos doon kami sa church ma-attend, ganito. Alam ko kung kami, CCWC, yun lang, hanggang doon lang. Pero, habang nakikilala mo ang Panginoon at habang lumalalim ka sa Kanya at dumating na nga po na nagsuko ako ng buhay ko sa Panginoon, ibang-iba po. Hindi naman ako nagbago. Hindi naman nagbago pangalan ko. Ako pa din to. Pero yung pananaw, hindi mo na tinitingnan na ang gano'n ng buhay. Mas tinitingnan mo na mapagpasalamat ka na sa Panginoon. Sa napakaliit na bagay, pinagpapasalamat mo sa Panginoon. At yung mga bagay na hindi mo naranasan noon, nararanasan mo ngayon kasi kasama mo siya. Kasi mas blessed ka ngayon. Although blessed ka noon, pero hindi mo nakikita yun. Kumbaga parang ang dating nun sa akin po, noong time na yun, parang, kasi mabait si Lord. Lang, ganun lang yun. Mabait naman kasi si Lord Hindi yung mabuti ang Panginoon. Mabait kasi yung pang term ng term po ng mga taong hindi pa ganun kalalim sa Panginoon. Pero ngayon, di ba ang mga words natin, mabuti ang Panginoon. Kasi tapat siya. Ganun. Naging tapat ang Panginoon noon at magiging tapat pa din siya hanggang ngayon. Sabi ko nga po sa sarili ko noon, kung sino yung Diyos na pinaglingkuran ko noon, nung nakilala ko noong bata ako, siya pa rin naman yung Diyos na yun eh. Ang naging lang, kung paano ko siya makilala ngayon. Yung Diyos noon hanggang ngayon, siya pa din yan. Pero naging malalim lang yung relasyon mo habang lumalapit ka sa Kanya. Parang mas nakikilala mo siya, lumalaki siya sa buhay mo. Amen po. Yun. Last, yung transformed life. Kung makikita niyo po yung obedience, tapos yung control life sa Panginoon, ito na yung transformed life. Kagaya nga nung sinabi nun, dun sa verse na yung hindi na tayo sa transformer camp, ano yan? The old has gone, the new has come. Kumbaga, hindi na ikaw yung dati. Kung titignan mo si Kanyene, kayo po ba, ganyan kayo noon? Hindi, di ba? Iba yung Neni noon, iba yung Neni ngayon. Iba po kayo noon, iba kayo ngayon. Kumbaga, parang nakikita mo mabuti talaga ang Panginoon. Buti na lang nakilala natin ang Panginoon. Yun ang word natin ngayon. Buti na lang nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo nagsuko ng buhay sa Panginoon, baka isa na tayo dun sa mga nilindol. Baka isa na tayo dun sa mga taong kasama sa Ghost Project, yung mga ganyan, gumagawa ng kung ano nung kalokohan. Baka isa na rin tayo dun sa mga taong nambabash dun sa mga ganitong gawain. Kasi hindi natin siya kilala. Pero ngayon, dahil nagkaroon na tayo transformed life, sabi nga po dun sa Romans 12:1-2. Yun nga po, ayon po dun sa ating same verse. Diyan na basahin mo. Romans 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. Magbago na tayo ng isip. Ang transformed life po, hindi lang siya hindi lang siya practical na nag-transform ka. Kundi lahat ng aspeto matatransform. Sabi nga nila yung radical change. Kung paano kang noon, dahil sa nakilala mo na ang Panginoon ngayon, magkakaroon ka ng radical change talaga. Ibang tao ka talaga. Hindi ka talaga makikilala ng ibang tao na, di ka naman dati ganyan. Dati umiinom ka pa. Dati nakikiupo ka pa. Dati nagsusugal ka pa. Pero dati nagmumura ka pa. Ngayon di ka na nagmumura. Tapos,
kinukulit ka pa nila, tara na. Tapos wala na, hindi ka na interesado sa kanila, hindi ka na interesado sa alak, hindi ka na interesado sa barkada. Parang ang nagiging interest mo na lang ngayon para sa kanila, makuha sila para sa Panginoon. Hindi na yung gusto mo sumama sa kanila kasi gusto mo makisama. Kundi gusto mo makisama sa kanila para maakay sila sa Panginoon. Yun yung transform life. Yung kumbaga parang hindi mo sila iiwasan. Sabi nga nun, dati po kasi si Lola, may kabarkada kami na kabagala sa Sokol. Galit na galit yun. Galit na galit sa amin yun. Sabi niya, kayo talaga mga bata kayo. Mga Christian kayo, bakit kayo nakikibarkada doon, ganyan. Tapos nakatira niya mga kuya ko doon. Sabi niya, alam niyo po yung katwirang bata, hindi ko ma-imagine ngayon na sa kanila nang galing. So, paano namin sila makukuha kung lalayuan namin sila? Ganon. Sabi ko, paano? Kung iisipin mo ngayon, hindi pa sila malalim no, pero naisip nila yun. Na, kaya nga kami nakikibarkada, pero palusot lang nila yun. Pero palusot lang nila yung gusto talaga nila makipagbarkada. Pero kung iisipin natin ngayon, hindi tayo lalayo sa kanila dahil masasama sila. Lumalayo tayo, hindi sa masasama sila, kundi ayaw na natin yung gawa nila. Pero makikisama tayo sa kanila para kunin na sila. Hindi yung makikisama ka pa ulit. Kumbaga parang babalikan mo sila na iba ka na. Hindi ka na dati. At magiging Christian sila dahil sa iyo. Dahil nakikita nila na, Daddy, mas lasing pa sa akin to. Ngayon, ibang-iba na. Ibang-iba ka na. Wala namang nangyari sa itsura mo. Wala namang naiba sa'yo. Pero yung pananaw mo, at yung reaction mo ngayon, yung pananalita mo, di ba sabi nga po sa Bible, dapat magbago na tayo ng isip. Yung pananalita natin, dapat yung kalugod-lugod sa Panginoon. Dati nagmumura ka, pero ngayon lagi nung sinasabi, mahal ka ng Diyos. Kahit po ayaw nilang pag-sharing ka, mga kaibigan natin dati, huwag na, hindi na kami ganyan. Alam na namin yan, ganun. Kahit po yung lang, simple, mahal ka ng Diyos. Na-sharean mo na sila nun. Maiisip nila yun, na pag may nangyari sa kanila, oo nga, mahal nga ako ng Diyos, kagaya nga nung sinabi nila. Alam niyo mo bang pinaligtas na tao dahil sa word na yan? Marami na pong testimony na ganyan. Hindi mo sila na-sharean kasi ayaw nila, ganyan. Pero yung simpleng sabihin mo lang, mahal ka ng Diyos. Ang daming nangyaring ganyan. At ngayon po, sila na yung mga nagpapatotoo na nakarinig lang sila ng gano'n, hindi sila nagpa-share. Pero sila pa yung mas malalim na mga tao ngayon sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po, kung paano nagagawa ng Panginoon na kapag ka sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, hindi ka mawawalan. Magkakaroon ka pa. At sabi nga din po sa Biblia, ang pagsusurrender ng buhay sa Panginoon, hindi ang magiging mo dyan yung kalangitan. Kapag nagsurrender ka ng buhay sa Panginoon. Kasi, lahat ng aspeto ng buhay mo, kontrolado ng Panginoon, ibig sabihin, malayo kang magkasala. At malalayo ka sa anumang gawa ng kaaway. Kasi si Lord na ang nagkokontrol sa buhay mo. Once na napahiya ka sa buhay mo ngayon, si Lord ang mapapahiya. Bakit? Kasi sasabihin mo, Lord, kontrolado mo buhay ko, bakit ganito? Bakit sinasabi nila to? Ganyan. Alam niyo po kung sino mga napapahiyang tao? Yung mga taong ayaw pa kontrol ang buhay nila sa Panginoon. Kasi, merong dyan ng Lord, hindi naman nagsuko ng buhay sa akin yan eh. Kaya siguro nangyayari sa kanila yan kasi nga di ba tayo po mismo, naiisip natin, yung mga tao na yun, kung sinuko lang nila yung buhay nila sa Panginoon, hindi nila mararanasan yun. Di ba nangyayaring nasasali sa mga ganyang usapin? Kung nakilala nyo lang ng mas maaga ang Panginoon, hindi sana mangyayari sa inyo yan. Kaya ngayon po tayo, mga nakakilala na sa Panginoon at mas malalim na yung relasyon natin at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Tayo na yung may mga kapangyarihan or authority na mag-share ng word ni God. Sabi nga po, di ba, tayo mga naiwan dito. Holy Spirit ang kasama natin. Sabi sa Bible, higit pa sa ginawa ng Panginoon yung magagawa natin dahil sa Holy Spirit na kasama natin. At ikaw, sa katabi mo na yan, tingnan nyo nga pa yung katabi mo. Mukha po bang may magagawa para sa Panginoon yan? Amen naman. Amen. Sigurado naman po yan. At ako po, paniwalang-paniwala po ako na ang bawat isa dito may kakayahang makapaglingkod sa Panginoon. In any possible way na kaya nyo,
maglingkod po tayo sa Panginoon. Huwag nating pababayaan na hindi maikalat ang salita ng Diyos. Doon po sa mga nilingkod na yon, naisip ko nun, nung napapanood ko po yun, grabe po yung iyak ko sa mga taga Cebu, tas taga Davao. Parang sabi ko, Lord, kailangan ka nila. Meron po din yung Lord, please help, help. Hindi ko sure kung Christian yun pero ganun yung word niya, Lord, help, help. Lord, Diyos ko, ano to, gumagana siya. Takot na takot sila nung time na yun. Kumbaga napapanood lang natin, CCTV lang kuha yun. Pero takot na takot sila. Kumbaga parang nandito yung burden sa puso ko na, Lord, ang layo nila, pero maaabot mo sila. May mga tao kami dyan, may mga tao ka dyan na gagamitin mo para matouch sila. Kailangan pa po bang may mangyaring ganun dito sa lugar natin bago tayo umabot ng mga kaluluwa para sa Panginoon? Di pa po huli yung oras. Di pa po huli ang panahon. Di pa tapos ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Sa buhay ng katabi mo, alam ko po na surrender niyo na ang buhay niyo sa Panginoon. Pero, ang gusto lang po ng Panginoon ngayon, kung sinurrender mo ang buhay niyo sa Kanya, paggamit niyo naman po sa Kanya. Amen po. Sige po, tayo po tayo. Walang talo po sa Panginoon. Lahat po ng bagay na ilalaban natin sa Panginoon ay magtatagumpay. At lagi po natin tatandaan, ilalaban ka din ng Panginoon. Yes, thank you Lord. Salamat po Panginoon sa hapon na to. Salamat po sa kabutihan mo sa buhay namin. Salamat po dahil mula nung nag-surrender kami ng buhay namin sa iyo, Lord, nakita namin na mas maganda ang buhay. Kung noon nakikita namin na mahirap ang buhay, unfair ang buhay, pero ngayon Lord na nakilala ka namin at na-surrender namin ang buhay namin sa iyo, mas nakikita na namin na pinagpapala mo ang buhay namin. At mas pagpapalain mo pa Lord ang buhay namin dahil mahal mo kami at dahil mabuti kang Diyos, mabuti kang Ama sa bawat isa. Kaya naniniwala po kami Lord kung ano man po yung mga suliranin ng bawat isa, mga secret prayers and petition ng bawat isa. Hindi ko man po alam, pero alam mo Lord, batid mo lahat ng pangangailangan namin, lahat ng pinagdaraanan namin sa oras na to. Kaya naniniwala po ako Lord na ikaw ang kakatagpo sa anumang pangangailangan namin. Ikaw ang tutugon sa mga panalangin, mga secret prayers namin. Dahil mabuti ka at dakila ka. At lagi kang nasa mood. You're always in the good mood to do good things, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, at lagi niyo po kami sasamahan. Holy Spirit, be with us. Huwag mo kaming iiwanan, huwag mo kaming pababayaan dahil naniniwala po kami at naniniwala ako, Lord, na hindi namin kayang pagtagumpay ng buhay na ito kapag wala ka, Lord. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mataas at madakila sa buhay ng bawat isa dito. Sa live man po at dito sa house church na ito. At dalangin namin, Lord, na patuloy mo pang paunlarin ang buhay ng bawat isa. At ang Area 2 family ay para sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Pagpang natin Panginoon. Muli. Wow, praise the Lord. Talagang ang buhay na Sino ko sa Panginoon? yun lang talaga ang pinapala at tunay na sasamantayan ng Diyos. So with that, yan, sige. Kaya mag-ano, kukamilin nyo. Kasi tinapay yung Diyos eh. Anyway, ayun, Dapat. hello. Ano na po, no? Magsimula nga po, takatulos namin ni Pastor, ni RJ, na magsimula tayo sa Sunday, actually yung Plan 40, yung simula ng prayer and fasting, at yung ating training after the service. So, we encourage everyone to stay after the service. Magpapamerienda naman tayo para hindi tayo magugutom. And mag-isip na po tayo ng mga tatargetin natin. Nilis ka na lang. Hello. Ito. Nakatakot. Ayos. Ba't wala na? Ba't meron pa rin? Yun. Okay po, so tomorrow nga po, tomorrow muna po ay ang ating Pagpuri of Heaven. Yan, at special tribute to Pastor Maricel and
pinaka-post birthday celebration ng yung lingkod. Siguro yun na, ay hindi pa, meron pang na-schedule na mag-date sa akin ng ano eh. ang Sunday school. Tsaka ushering. Marami pa, no? Ayun, anyway. Ayun, so tomorrow po yun, marami mga awit na tayo maririnig na to really bless God. At ako gusto ko naman pasalamat sa Panginoon. Pero ako pag-testimony kanina. Yung kasi, syempre nga sa ating kalagayan ngayon, parang mahirap, parang gawin kalooban ni God, siguro nga maganda yung sharing ni Ate Abigail, yung sa Romans 1 itong living sacrifice, para di ba yung sa larawan ang isang picture ng living sacrifice sa Bible, di ba yung kay Abraham at kay Isaac, di ba buhay talaga buhay talaga si Isaac doon, inalay, papatayin pa lang, pero buhay siyang inalay ng Diyos. So, somehow parang yun din ang parang din sa kanila na talagang yung sa akin, si Pastor Marcel, dapat gawin ko ng Isaac sa buhay ko, na iaalay talaga. So that I can really do more, di ba? Kasi nga parang, kapag ako nag-hold, parang kapag ako apektado pa ng nangyari kay Pastor Marcel, parang feeling ko konti din magagawa ko, parang siyempre, di ba, emotion, etc. So, yung naman na talaga sa akin. So, sabi niyo po sa prayer for that na talagang, yung narinig natin, na obedience, na talagang, i-give up, i-let go, ayan, dahil nga, ang surrendered life talaga, ibig sabihin niya ay, you're willing to obey no matter what, diba? So, kaya ngayon sa ating nagawin, sabahan niyo po ako sa bibisyon natin, from Plan 40 and prayer and fasting nga, yung mayroon tayong ang focus sa prayer and fasting is not just, of course, malaking bahagi talaga doon, yung mayroon kayong give up, patuloy nga ng social media, yung yung prayer for people na maligtas, and also, syempre nga, prayer for the Philippines, siguro, all the time in the world, na talagang dapat tayo pag-pray Pilipinas ngayon talaga eh. Imagine, in 10 days, 3 lindol. Tapos ngayon meron palang malakas din sa Isabela ba, parang gano'n sa world yan. So, hindi, yun, parang kakaiba yan, saka hindi lang ba sa lindol, yung talagang devastating, di ba, yung talagang, aside from the, yung mga bagyo-bagyo and everything, at lalo pa yung pinakamatinding lindol natin, yung political lindol, di ba, yung tungkol sa mga issues. So, pag-pray talaga natin yun, and also nga, siguro nga gawin nga natin gawin natin parang dahilan din para mag-evangelize, yung mag-abot. So, kaya isa yung sa target natin, abot ng mga kaluluwa. Marami tayong contacts ngayon dahil nasa 4Ps na binigay sa atin, na kaya natin abutin dahil nga mayroon tayong contact sa kanila. And yung tapos nga yung ating lessons, yung ating supernatural transformation, 50 days of supernatural transformation. Ipag-aralan natin yon so that we can do more for the glory of God. Amen. At then meron tayong Empower Nights. Yan, kasama sila Pastor Reggie, Pastor Mon, Pastor Du, Pastor Dan, and purpose is to empower us. And then, meron tayong training din na pupuntahan dyan sa Angeles City. Yung mga gusto sumama, yung part 2 ng National Discipleship. So marami po tayong gagawin mga people. So tomorrow po ay we will just be inspired so that we can do more for the glory of God. So tayo po ito tayo, pray po tayo. Muli, as we close. Father God, salamat po sa gabi nito. Salamat po sa mensaheng aming narinig. Na tunay nga na hinahamon mo kaming sumunod sa iyo, magpabago. At as the Bible said, na it will start by renewing our mind. Lord, na mabago ang aming pag-iisip, the way we think, the way we do things, the way we prioritize things, Lord. Katunya ng some verse na we will not trust in ourselves, but we trust in you, Lord. Kaya nawa, tulungan mo kami mabago ang aming mga opinion, ang aming mga filosofiya, ang aming mga convictions. Ito yung mabase lamang ayon sa kalooban na kung saan talagang ito ang magtatransform ng aming mga buhay. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na tutulungan mo kami, hindi madali, pero you will help us to really be changed from the inside out. Dahil alam po namin na ito ang layunin mo sa aming buhay. Kaya salamat sa iyo, patuloy kang papapunan sa aming buhay, even sa area 2, Lord. I pray na talaga marami pang ma-inspire at ma-mobilize namin ng mga leaders so that we can really do more for your glory, O God. Kaya ito po ang dalang sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Magandang gabi po and God bless you po. Yan, gate po kayo sa aming merienda.